Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao na nagbabalik sa buhay natin para turuan tayo ng mga bagay na ikabubuti natin. Ngunit meron namang bumabalik para sirain ang pamilyang binuo natin. Ikaw, naranasan mo na bang iwanan ng taong inakala mong hindi ka kayang talikuran para lamang sumama sa iba nang magbalik ito sa buhay niya? Walang permanente sa mundo kundi pagbabago. At wala rin namang masama rito lalo na kung para ito sa ikabubuti ng nakararami. Kaya lang minsan may mga pagbabago na nagiging dahilan para ito ay mag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng mga taong mahalaga sa atin. Mga kabarangay, ito po ang eksaktong karanasan na naisibahagi sa atin ngayong araw ni Alec na sa batang edad noong 18 anyos ay nasaksihan na niya mismo kung paanong unti-unting nawasak ang pamilyang iniingatan niya nang dahil lamang sa pagbabalik ng isang babae sa buhay ng tatay Romeo niya. Handa na ba kayong makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po? Ako po si Alec, 24 years old at taga Maynila. Sa kasalukuyan ay isa na po akong high school teacher sa subject na Filipino sa lugar namin. Sumulat po ako sa programa ninyo upang ibahagi sa ating mga kabarangay ang masaya at malungkot na storya ng aming pamilya. Palibasa ay may mga gabi pa rin na parang hindi rin ako makapaniwala na sa isang iglap ay nagbago ang buhay namin nang dahil lamang sa babaeng nagbalik sa buhay ng tatay Romeo ko. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako sakaling mapili po ninyo ang kwento ng buhay ko. Na bagaman maaaring maging malungkot ay sana ay kapulutan pa rin ang aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Papadudod, sisimulan ko po ang lahat noong 18 years old pa lamang ako. Simple lang naman ang pamilyang kinalakhan ko. Ang nanay Amelia ko ay isang mananahi at salesman naman sa isang auto supply ang tatay Romeo ko. Meron din akong nakababatang kapatid na babae, si Chen na 10 taong gulang. Pangarap ko na po talaga noong maging teacher dahil hindi na rin naman po bago sa akin ang pagtuturo. Hindi nyo na itatanong ay volunteer teacher ako sa barangay namin simula pa noong tumungtong ako ng high school. At ang pinakamalaking impluwensya ko para sa bukasyon na yon ay ang tatay Romeo ko. Dahan-dahan. Oh, mahal. Iakbang mo naman ang mga paa mo. Hindi tayo makakarating yan sa pupuntahan natin. Sige ka. Masisisi mo ba ako kung ganito ako kabagal? Kanina mo pa tinatakpan ng mga mata ko. Siyempre. May sorpresa nga kami sa iyo ng mga bata tapos gusto mo hindi ka namin pipiringan. Ano kaya yun? Nay, sige na. Malapit ka na. Oo nga, Nay. Lakad ka lang po. Oh, naririnig mo ba ang mga anak natin? Tara na, mahal. Magtiwala ka lang sa akin. Oh, ayan. Konti na lang. Oh, nandito na tayo. Ready ka na ba? Kanina pa nga ako excited eh. Sige, tatanggalin ko na ang piring mo. Surprise! Happy birthday po, nanay! Ano ba yan? Papadali na ba ako sa nervyos? Party popper po ang tawag dyan, Nay. Nabili namin dun sa tindahan ni Aling Deli. Kahit nga ako nagulat nang subukan nila kanina yung isa eh. Magugulatin naman po talaga kayo, Tay. Sabagay. O Nay, hipan niyo na po yung kandila sa cake niyo. Pero mag-wish po muna kayo ha.
Kailangan pa ba talagang mag-wish? Siyempre po, Nay. Pero hindi niyo po sasabihin sa amin. Dapat isipin niyo lang. Tapos hipan niyo na ang kandila kasi kanina ko pa po gustong tikman yung cake niyo eh. Mukhang masarap. Kanina pa po ako naglalaway. Uy, Chen! Una ano ba si nanay? Di naman ikaw may birthday. Gusto ko lang naman tikman, kuya eh. Bakit ba? O siya, bago pa kayo mag-away dyan, magwi-wish na ako. Yay! Happy birthday, mahal! Sana kahit paano, nagustuhan mo tong sorpresa namin sa'yo ng mga bata. Sila ang gumupit ng mga pangdekorasyon dyan sa pader oh. Tapos ako ang namili ng kulay. Siyempre pula, yung paborito mo para saktong-sakto sa birthday mo. Mahal naman eh. Nag-abala ka pa talaga. Alam mo naman na ayos lang sa akin kahit simpleng hapunan lang. Pero salamat ha. Na-appreciate ko tong pa-surprise party nyo. Hali nga kayo mga anak. Payakap nga sa inyo. Maraming salamat sa effort nyo ha. Napasaya nyo ang nanay. Wala pong anuman, Nay. Pero ang totoo, si tatay talagang nakaisip ng pakulo na to eh. Kinasabwat lang niya kami ni Chen. Kahit talaga kailan niyang tatay nyo, sobrang sweet. Ano? Matagal na akong sweet. Para ka namang bago ng bago. Pero teka, may regalo pa ako sa'yo, mahal. Ano? Meron pa? Kami rin ni Kuya Alec, Nay. Kunin lang po namin sa kwarto. Sige mga anak, kunin nyo na. Happy birthday po ulit, Nay! Sobrang saya naman ang araw na to. Natatandaan ko pa noong may activity kami sa eskwelahan. Tinanong doon ng aming guro kung sino raw ang aming mga idolo o gustong pamarisan sa paglaki namin. Marami sa aking mga kamag-aralang sumagot ng iba't ibang mahuhusay na tao sa larangan ng siyensya, mga celebrity na napapanood nila sa TV at maging mga superhero na napapanood nila sa pelikula. Pero ang isinagot ko po noon ay ang tatay Romeo ko. Ordinaryong tao lang naman ang tatay ko, Papa Dudut. Wala siyang superpower o kayamanan na pwede niyang ipamana sa aming magkakapatid. Pero hindi pa rin yun naging hadlang upang sa aking kabataan ay pangarapin kong maging katulad niya kapag lumaki na ako. Mapagmahal, maalalahanin at responsableng tao. Diyan the best ang tatay ko. Sa katunayan, siya ang punong abala sa maraming bagay sa aming pamilya. Hindi niya nakakalimutang ipagdiwang ang bawat achievements naming magkakapatid, kahit na gaano pa yon kalaki o kaliit. Palagi niya ring sinusurpresa si nanay tuwing may espesyal na okasyon o kahit nga wala. Siya ang dahilan ng mga tawa namin at ang mga pangaral niya sa amin ni Chen ang nagsisilbi naming sandigan at huwaran sa aming paglaki. Oh, Chen, anak. Dali mo na rito ang mga hanger at magsasampay na tayo. Alec, magigib ka ng tubig doon sa drum para matapos na tayo. Opo, Tay. Tay, bakit po kasi tayo ang naglalaba ngayon? Masama kasi ang pakiramdam ng nanay niyo. Kaya dapat natin siyang tulungan ngayon sa mga gawaing bahay. Lalo na dito sa paglalaba. Tay, ito na po yung tubig. Akin na. Salamat, nak. Tama si Tatay Chen. Baka lalong sumama ang pakiramdam ni nanay kapag tumilos pa siya. Alec, kumuha ka pa ng isang timba. Kulang pa to. Okay po, Tay. Tay, matatapos na po ba tayo? Nakakailang banlaw na po kasi kayo dyan eh. Matatapos ako rito kung tutulungan mo ako. Hala, bakit ako? Maliit pa po mga kamay ko. Hindi ko kayang pigayin yung mga damit nyo. Alam mo, Chen, puro ka talaga reklamo. Samantalang ikaw naman na nagpresenta na gusto mong tumulong sa paglalaban namin ni tatay. Tapos ikaw tong unang aangal dyan. Grabe ka naman sa akin, kuya. Bakit ikaw? Ayos lang sa'yo na naglalaba ka rito samantalang gawain to ng mga babae. Ayos lang sa akin to. Mga damit naman natin tong nilalaban namin ni tatay eh.
Walang masama kung matututunan din ng Kuya Alec mo ang maglaba, Chen. Hindi porke lalaki siya, hindi na siya marunong sa mga gawaing bahay. Kailangan habang lumalaki kayo, natututo kayo na maging responsable. Kaya mahal na mahal kayo ni Nanay, Tay eh. Ang sipag-sipag nyo, palagi nyo siyang tinutulungan. Aba syempre, diba ganun naman ang mag-asawa? Sa hirap at sa ginhawa. Pero Tay, di po ba kayo napapagod? Kasi isang buong linggo na kayo nagtatrabaho. Walang sinabi ang pagod ko sa pagtatrabaho sa labas kumpara sa ginagawa ng nanay niyo rito sa bahay. Bukod kasi sa pagluluto at paglalaba, isinisingit pa niya ang pananahi at pag-aalaga sa atin. O ngayon niyo sabihin, kaninong trabaho ang mas nakakapagod? Pareho lang po, pero mukhang mas nakakapagod nga ang kay Nanay. Kaya nga siguro nagkasakit siya. Ayos lang ang nanay mo, anak. Pahinga lang ang kailangan niya para bumalik ang lakas niya. Kaya nga tayo na lang ang naglaba para naman mabawasan ang mga gagawin niya. Pero nakakapagod po pala maglaba, Tay. Parang nangihina na rin po ako. Ganon, anak? Nanghihina ka na? Samantalang mga hanger lang naman ang kinuha mo. Ang sabihin mo, lagi ka talagang gutom, Chen. Siguro may anaconda ka na dyan sa tiyan mo. Ang sama talaga ng ugali mo, Kuya. Tay, si Kuya Alec nangasar. O siya, hindi tayo matatapos kung mag-aaway pa kayong magkapatid dyan. Hayaan mo, Chen anak. Magluluto si tatay ng tinolang manok sa tanghalian. Diba, paborito mo yon? Sakto, para makahigop na rin ang sabaw ang nanay nyo. Yay! Pambihira! Basta talaga pagkain, bigla ka sumisigla. Bala ka dyan! Hindi nakapagtapos ng pag-aral noon ang mga magulang ko, Papa Dudut. Sa katunayan ay grade 3 lamang ang inabot ni nanay samantalang unang taon lamang sa high school ang napasukan ni tatay bago siya napilitang magtrabaho para mabuhay. Kaya nga importante sa kanilang dalawa ang mapagtapos kami ng kolehiyo ni Chen. Dahil paulit-ulit nila noong sinasabi na pag-aaral lamang ang kaya nilang ipamana sa aming magkakapatid. Sila ang inspirasyon ko kaya gusto ko rin noong ibahagi sa ibang tao ang mga natutunan ko. Kaya nga lalo ako nagsumikap sa pag-aaral noon, Papa Dudut. Dahil gusto kong bigyan ng kaligayahan ang mga magulang ko at dahilan para maging proud sila sa amin. Isa sa mga pinakaimportanteng aspeto upang magkaroon ng maayos at magandang disposisyon sa buhay, ang isang bata ay ang mismong pamilyang kinabibilangan niya. Kaya nga malaki rin ang pasasalamat ko noon sa Diyos dahil kahit salat kami sa kayamanan, hindi naman nagkulang sa pagmamahal sa amin ng aming mga magulang. Pero akala ko'y hindi na magbabago ang isang bagay na iniisip ko noong panghabang buhay na. Pero nagkamali pala ako, Papa Dudut. Paglipas ng ilang mga taon ay mas namulat ang aking mga mata na hindi talaga perpekto ang aming pamilya. At nagsimula ko ngang maunawaan ang masalimuot na katotohanan. Noong madalas ko na noong marinig ang paghikbi ni nanay dahil sa pagtatalo nila ni tatay. O ang pagmumura ni tatay dahil hindi sila nagkakaunawaan ni nanay. Dumalas pa yon ang dumalas hanggang sa maging sentro na ng kanilang pag-aaway si Roslyn. Ang ex-girlfriend ng tatay ko noon na bigla na lamang nagbabalik sa buhay niya. Pwede ba mahal? Maupo ka nga muna. Nahihilo na ako sa'yo eh. Kanina ka pa palakad-lakad dyan samantalang nag-uusap lang naman tayo. Paano ako mapapakali? Sige, sabihin mo nga, paano? Hinaan mo lang ang boses mo, pwede. Hindi naman ako nakikipag-away sa'yo. Kung ganon, anong klaseng reaksyon ang gusto mong gawin ko? Maging masaya? O, ganito ba? Ha? Sabihin mo lang, lalakasan ko pa ang tawa ko! Ay, ano ba kasing kinaiinit ng ulo mo? Ikaw at ang babae na yan ang dahilan kung bakit mainit ang ulo ko! Ano sa palagay mo yung naiisip mong gawin, ha?
Plano mong patirahin sa pamamahay natin yung babaeng yon kasama namin ng mga anak mo? May pangalan si Roslyn, Amelia. At para sa kaalaman mo, hindi ko siya papatirahin dito sa bahay natin. Nagmamagandang loob lang ako. Kasi nga nakiusap sa akin yung tao kung pwede siyang tumuloy dito. Kahit 3 araw lang daw. Dahil wala pa siyang nahahanap na marerentahan. At bakit? Anong palagay mo sa pamamahay natin? Paupahan? Nag-iisip ka ba talaga, Romeo? Ang lakas pa talaga ng loob mong sabihin sa pagmumukha ko na nagmamagandang loob ka lang. Ano ba kasi talaga ang ikinagagalit mo? Pambihira naman. Parang hindi mo ako kilala. Noong nakaraang taon, ayos lang sa'yo nang patuloyin natin dito sa bahay yung pinsan ko. Wala akong narinig sa'yo. Samantalang may bakanteng kwarto naman dyan na di nagagamit. Tapos ngayon, ang dami mong satsat porke si Roslyn ang pansamantalang tutuloy dito. Huwag kang mag-alala. Nagsabi siya na mag-aabot para sa 3 araw na pananatili niya dito kung sakali. Wala akong pakialam sa pera niya. Isaksak na lang niya yun sa baga niya. Alam mo, ang labo mo kausap eh. Nagsasabi ako sa'yo ng maayos tapos ikaw bigla-bigla ka na lang naninigaw dyan. Ano ba namang klaseng ugali yan, Amelia? Uy, hindi Chen, na kita ano ka kilala. ba? Bumalik ka na sa higaan mo. Nay? Tay? Nag-aaway po ba kayo? Pasensya na po kasi nagpumilit si Chen na puntahan na kayo dahil masyado na napapalakas ang pagtatalo nyo. Ay, kasalanan mo to, Amelia eh. Tingnan mo, nagising pa tuloy ang mga bata. Aba, ba't ako? Ikaw ang nag-umpisa ng away na to. Pambihira. O siya, edi ako na. Ako naman palaging may mali at ikaw na ang palaging magaling. Oh, Chen, tama na anak. Huwag ka nang umiyak. Chen, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Nay, tay, please. Kung ano man po ang pinagtatalunan nyo, pwede ba pag-usapan nyo na lang muna ng mahinahon? Tingnan nyo, natatakot po sa inyo si Chen. Ay, tama si Alec, Amelia. Pasensya ka na kung nagtaas ako ng boses sa'yo. Basta! Kasalanan mo to, Romeo! Ikaw ang nagsimula ng away natin kaya ikaw ang magpatahan dyan sa anak mo! Buwisit ka! Nay! Saan po kayo pupunta? Tay, ano ba kasi pinag-aawayan nyo ni nanay? Sino po ba si Roslyn? At bakit galit na galit si nanay sa kanya? Sa susunod ko na lang ipapaliwanag sa'yo, Alec. Chen, anak, halika kay tatay. Tahan na, okay? Pasensya ka na kung nakita mo pa kami nag-aaway ng nanay nyo. Pero ayos na kami, anak. Pero magkakabati pa rin naman po kayo, di ba? Oo naman, anak. Bukas na bukas din susuyuin ko ang nanay Amelia nyo. Kaya tahan na. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Papadudod, hindi ako sanay na nagkakatampuhan ang mga magulang ko. Kaya naman nagkusa na nga ako noong kausapin si tatay nang mapansin kong parang nagbago na ang mood at mga kilos ni nanay. Doon na nga niya inopen sa akin ang plano niyang pagpapatuloy kay Roslyn sa bahay namin pansamantala habang hindi pa ito nakakahanap ng marerentahang kwarto matapos nga nitong mapadpad sa Maynila. Aaminin ko noong una na pilit ko pang tinitimbang ang sitwasyon, ngunit sa huli ay nakumbinsi ako ni tatay na wala namang masama sa gusto niyang mangyari dahil nagmamagandang loob lamang siya. Isa pa ay matagal na naman daw silang tapos ni Roslyn kaya imposibleng mangyari ang mga paratang ni nanay sa kanya. Papadudot, dahil nga likas na matulungin sa kapwa si tatay ay hindi ko na rin naman minasama ang pagtira ng ex-girlfriend niya sa bahay. Sinubukan ko ring ipaliwanag kay nanay at mabuti na lamang dahil nakinig siya sa akin. Hindi nga nagtagal ay nagkabati na rin naman sila kaya masayang masaya na ulit kaming magkakapatid. At ikaw naman si Chen. Opo. Ang laki-laki mo na tapos ang ganda-ganda pa. Mana po ako sa nanay ko eh.
Pero kayo rin po, Tita Roslyn. Ang ganda-ganda nyo rin. Dalaga pa po ba kayo? Uy, Chen, ano ka ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Nakakahiya. Bakit? Wala namang masama dun, kuya. Kahit na. Ano ka ba naman? Ibang klase ka talaga. Pasensya na po kayo sa kapatid ko, Tita Roslyn. Masyado po kasing pasmado ang bibig nito eh. Naku, walang kaso yon, Alec. Oo, dalaga ako kasi wala na akong asawa. Pero meron naman akong anak na lalaki, Chen. Mga kasing edad na rin ng Kuya Alec mo. Kaso iniwan ko ang anak ko sa probinsya dahil kailangan ko magtrabaho dito sa Maynila. Hindi po ba malulungkot ang anak nyo kasi mag-isa na lang siya? Hindi naman, kasi palagi naman kami nagkakausap sa cellphone. Kayo po, hindi ba kayo malulungkot kasi baka mamimiss nyo ang anak nyo sa probinsya? Naku, hindi naman siguro. Kasi nandito naman kayo ng Kuya Alec mo. Pwede ko naman kayong ituring na anak. At pwedeng-pwede niyo akong tawaging mama. Pwede ba, Roslyn? Huwag mo nga pinagkakausap ng ganyan ang mga anak ko. Alam mo naman na may nanay pa sila. Nandito pa ako, oh. Para sabihin ko sa'yo, masigla at buhay pa ako. Amelia, ano ba? Akala ko ba nag-usap na tayo? Wala namang ginagawang masama sa'yo si Roslyn, kaya hindi mo siya kailangang pagsalitaan ng ganyan. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin tungkol sa babaeng yan dahil nasa pamamahay ko siya. Saka pumayag na nga ako na tumuloy siya dito kahit na napipilitan ako dahil sa pangungonsensya mo, di ba? Ano pa bang gusto mong gawin ko, Romeo? Ay, Amelia, baka nakakalimutan mo. Pamamahay ko rin to. Kaya may karapatan akong patuloyin sa bahay na to ang kahit na sinong gusto ko. Halata nga. Kaya kahit yung ex mo, pinatira mo na dito. Magkaibigan na lang kami ni Roslyn. Pwede ba tigil-tigilan mo na ang pagbanggit ng nakaraan namin? Matagal nang tapos yun. Naririnig ka ng mga bata. Hindi ka na ba talaga tinatabla ng hiya? Ayusin mo naman ang pananalita mo. Kahit man lang para kina Alec at Chen. Nay, Tay, nag-aaway na naman po ba kayo? Ha? Naku anak, hindi naman kami nag-aaway ng tatay mo. Hindi sila nag-aaway, Chen. Nag-uusap lang sila. Mabuti pa sumama na lang muna kayo ng kuya mo sa akin doon sa kusina. Sakto may bit-bit akong donut, oh. Tara, meriendahin muna natin. Wow! Talaga po? Oo, paborito mo ba to? Opo, tara na po sa kusina. Excited na po ako. Abahoy! Sandali! Teka lang ha! Ang kapal naman ng mukha ng babaeng to na umasta na kung sino sa harap ng mga anak ko? Manahimik ka na sabi, Amelia! Ikaw ang manahimik dyan, Romeo! Leche ka? Napakagulo nitong ginawa mo! Napakabobo mo para hindi mo maisip kung anong magiging epekto nitong katangahan mo sa pamilya natin! Ang dapat na 3 araw na pananatili ni Roslyn sa bahay ay naging 5 araw. Hanggang sa umabot na nga ng 1 linggo, Papa Dudut. Sa loob ng maiksing panahon na yon ay naging malapit ang loob sa kanya ng nakababata kong kapatid. Hindi ko naman masisisi si Chen dahil malambing si Roslyn sa aming dalawa. Siya ang tumutulong noon sa mga lesson at assignment namin lalo na kapag abala sa kani-kanilang trabaho at gawain ang mga magulang namin, Papa Dudut. Nagpatuloy nga ang ganong setup namin hanggang sa naging komportable na lamang kami nakasakasama sa bahay namin si Roslyn. Pero doon ko na rin napansin na dumadalas ang pag-aaway ni nanay at tatay, maliit man o malaking bagay ang dahilan. Tapos napansin ko na nga lang na parang nagkaroon ng malaking pagitan ng aming pamilya. Mas naging malapit si tatay kay Roslyn. Samantalang nagpaiwan naman si Nanay Amelia. Inabot ng mga halos 1 buwan sa bahay si Roslyn at naging normal na siyang parte ng aming pamilya, Papa Dudut. Kasabay namin siyang kumain at minsan ay hinahatid rin niya si Chen sa paaralan. Sa bagay, lumalabas na parang siya na ang aming nanay dahil todo asikaso rin siya sa amin noon ni tatay.
May mga araw din naman na umaalis sa bahay si Roslyn para i-follow up ang kanyang kumpanyang inaplayan. At kapag umuwi naman siya sa bahay ay meron siyang bitbit na mga pasalubong papadudot. Bagay na husto naming kinagigiliwan ni Chen. Alinsabay ng madalas na pagtatalo ni nanay at tatay na puro siya ang dahilan ay tila nagbibingi-bingihan naman si Roslyn papadudot. Madalas na siya rin ang kinakampihan ni tatay sa tuwing pinagsasalitaan siya ng hindi maganda ni nanay. Aaminin ko na naaawa rin ako kay Roslyn pero hindi ko alam na noong mga panahong yon ay unti-unti na pala niyang nilalaso ng isipan namin dahil may plano siyang sirain ang aming pamilya. Naririnig mo ba ang sarili mo, Amelia? Kung ano-anong di magagandang salita ang mga binitawan mo kay Roslyn. Hindi ka na talaga naiyang lintik ka. At bakit ako mahihiya? Bahay ko to kaya may karapatan akong ipamukha sa kanya na masyado na yata siyang nawiwili sa pagtira niya sa atin. Ano ba naman yan? Sabi mo 3 araw lang siya rito. Mukhang napasarap na yata yung babaeng yan dito ah. Palagay niya sa bahay natin, bakasyunan? Makapal din talaga ang mukha niya ah. Pero hindi naman pabigat si Roslyn. Isipin mo, tumutulong naman siya sa mga gawaing bahay, di ba? Lalo na kapag hindi siya umaalis para mag-apply. Hinahatid sundurin niya si Chen sa eskwelahan kapag hindi mo nagagawa ang tungkulin mo bilang nanay ng mga anak mo. Wag na wag mong isusumbat sa akin yung tungkol sa bagay na yan. Alam nating lahat na hindi ako nagkukulang sa mga anak natin. Saka hindi mo ba nakikita? May masamang plano talaga yung Roslyn na yan kaya hanggang ngayon, pilit pa rin niyang pinagsisiksikan sa pamamahay natin ang sarili niya. Ano bang masamang plano yung pinagsasabi mo? Nasisiraan ka na talaga ng ulo. Ikaw ang nasisiraan ng ulo! Malamang maramdaman ko yon dahil babae rin ako. Nagbabait-baitan lang yung babaeng yan. Kinukuha lang niya ang loob ng mga anak natin para kampihan siya ng mga bata at palabasin na hindi ako mabuting nanay sa kanila. At ikaw, mukhang nawiwili ka naman yata sa presensya ng aswang na yon. Lintik naman, Amelia! Ano bang pinagsasasabi mo? Pinagbibintangan mo ba kaming may ginagawang katarantaduan ni Roslyn? Aba, anong malay ko kung gumagawa na pala kayo ng milagro habang nakatalikod ako, di ba? Sumusobra ka ng hayop ka! Ang kapal ng mukha mo! Amelia! Tarantado ka! Nakuha mo na ako saktan ngayon! Demonyo ka! Tay! Anong ginawa niyo kay nanay? Bakit siya umiiyak? Nay! Ayos lang ba kayo? Tumutugo po ang labi niyo! Kasalanan niya ng tatay mo, Alec! Sinampal niya ako! Sinaktan niya ako! Amelia! Patawarin mo ako! Layuan mo ako! Walang hiya ka! Hindi ko sinasadya! Maniwala ka sa akin! Ikaw naman kasi! Masyadong madaldal yung bibig mo! Kung ano-anong masasamang salita ang lumalabas dyan! Pero hindi pa rin yung dahilan para sampalin niyo si nanay, Tay! Di ba sabi niyo, hindi dapat sinasaktan ng isang lalaki yung mga babae? Pero bakit parang ibang ginagawa niyo sa mga pangaral niyo sa akin? Bakit niyo sinaktan si nanay? Alec, wala kang alam sa nangyari. Hindi mo narinig ang pinagsimula ng away namin. Kaya hindi mo alam kung bakit humantong ang lahat sa ganito. Hindi ko naman talaga intensyong saktan ng nanay mo eh. Kahit na, nangyari na po, Tay! Ano ba naman kayo? Hindi po ako makapaniwala na magagawa niyo to kay nanay. Ganoon na lang ba katindi ang galit niyo kay nanay? Kaya hindi na kayo nakapag-isip at nakuha niyo siyang sampalin? Sorry, okay? Hindi ko sinasadya. Tama na, Nay. Papadudot yun ang unang beses na nakita kong pinagbuhatan ng kamay ni tatay si nanay. Ni sa hinaga pa hindi ko lubos sa kalain na magagawang manakit ng tatay ko. Hindi kasi ganon ang pagkakakilala ko sa kanya. Mahinahon at palaging pinag-iisipan ang bawat kilos. Mga bagay na sinasabi niya sa akin noon bago ako gumawa ng kung ano na posible kong pagsisihan sa dulo. Nang sandaling yon ay kitang-kita ko rin kung paano nabigla si tatay dahil sa nagawa niya kay nanay. Kaagad din naman siyang humingi ng tawa dito pero hindi yon tinanggap ng nanay ko.
Sa loob-loob ko ay naiintindihan ko kung hindi kagad niya patawarin ang tatay ko, Papa Dudut. Dahil sa nangyari, ilang araw ding hindi nagkibuan ang mga magulang namin. At doon na nga lalong pumapel si Roslyn. Siya na ang madalas na mag-asikaso sa amin mula sa pagluluto ng pagkain at paghahatid sundo kay Chen sa eskwelahan. Kung madalas na silang magkasama noon ni tatay, mas lalo ko pang napansin ang pagdikit-dikit niya rito. Hanggang sa isang beses ay nadatnan ko na lamang silang naghahalikan. Nagalit ako noon kay tatay, Papa Dudut. Pero pinakiusapan pa rin niya ako na huwag kong sasabihin kay nanay ang nakita kong katarantaduhan nila ni Roslyn. Hindi ako nangako sa kanya pero ako na ang nagsabi na kung pwede ay paalisin na niya sa bahay ang ex-girlfriend niya bago pa nito tuluyang masira ang pamilya namin. At hindi na talaga kayo nahiya sa mga sarili nyo? Ang kakapal ng pagmumukha nyo! Amelia, ano ba? Huminahon ka nga lang. Bobo ka ba? Sa palagay mo, paano ako hihinahon matapos kong makita na naghahalikan at nagyayapusan kayo ng babaeng yan dito pa mismo sa bahay ko? Walang iya ka, Romeo! Paano mo nagawa sa akin to? Hindi mo na ako nirespeto! Nakakadiri ka! Asawa ka nga niya, pero sa ugali mo, daig mo pang isang kontrabida sa mga teleserye. Tinatanong ba kitang malandi ka? Amelia, ano ba? Bitiwan mo nga si Roslyn! Nasasaktan siya! Tumigil ka na sa amin! Romeo! Hawakin mo nga itong asawa mo! Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan? Mukhang lason na lasong ka na ng babaeng yan ah! Talagang mas kinakampihan mo na yung higad na yan kesa sa akin, Romeo! Paano hindi ko kakampihan si Roslyn? Samantalang wala namang ginagawang masama sa'yo ang tao. Ikaw ang unang nanakit. Kailan ka pa naging basagulera? At ikaw? Kailan ka pa naging taksil? Naririnig mo pa mga sinasabi mo, Romeo? Kung umasta ka, parang ako pa ang may malaking kasalanan! Samantalang kayo at yung haliparot na babaeng yan, nahuli ko kayong naglalampungan! Ano? Hindi ka na ba talaga nahiya sa sarili mo? Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng mga anak natin? Lalo na si Alec! Ano po nangyayari dito, Tay? Nay! Alec, anak! Pumasok ka na muna sa kwarto nyo! Nag-aaway na naman po ba kayo? Hindi niyo na po mabibigyan ng katahimikan ng bahay na to? Wala na kasi ako ibang naririnig dito kundi mga sigawan, mga sumbatan at murahan. Nasaan na po yung dati nating pamilya? Yung masaya lang. Ano na po bang nangyari? Bakit hindi mo itanong yan sa magaling mong tatay? Samantalang siya at wala nang iba ang dapat sisihin kung bakit masisira pa yata ang masayang pamilyang sinasabi mo, Alec! Napakawalang iya nilang dalawa! Siya at yung babae niya! Lumayas kayo ngayon dito sa bahay ko! Umalis na kayo dahil sukang-suka na ako sa pagmumukha niyong dalawa! Amelia, ano ba? Hindi ka na nakakatuwa, ha? Lintik ka! Mas lintik ka! Taksil! Manloloko! Aray! Lumayas ka na kasama yung babae mong malandi! Halika dito! Halika dito! Nay, tama na! Kumalma lang kayo! Nakakalboy ka na talaga! Nay, tama na po! Gusto mo talaga ng gulo? Ha? Sige! Nay! Nay, tama na po, Nay! Napakasama nila, anak! Sila nagtatay Romeo mo! Pinagtaksilan nila ako! Niloko! Diyos ko! Ano bang naging kasalanan ko at pinahintulutan yung mangyari to sa akin? Nasisiraan ka na talaga ng ulo, Amelia! Walang iya kang babae ka! Baliw! Tay! Pwede ba tumigil
Tumigil na kayo! At huwag na huwag niyo magsasalita ng ganyan si nanay! Paano niyo nagawa sa amin to, Tay? Paano niyo kami nagawa ipagpalitan dahil lang sa babaeng yan? Hindi na kita kilala! Hindi na ikaw yung tatay na idolo ko! At hindi na ikaw ang tatay ko na mabuting huwaran dahil sinira niyo ang pamilya natin! Hindi mo kasi naiintindihan, anak! Ano ba dapat kong intindihin? Kasi sa ngayon, isa lang ang alam ko! Napakawalang kwenta niyo! Umalis na kayo sa harap ko! Mga manlaloko! Hindi ko lubos akalain na aabot sa ganung tagpo ang lahat, Papa Dudut. Akala ko porke nakiusap na ako noon kay tatay para sa kapakanan ng aming pamilya ay sapat na yon para maisip niya na malaking gulo talaga ang may dudulot ng pagtataksil niya. Kaso ay naging bingi at bulag si tatay at mas pinaboran si Roslyn kesa sa amin. Hindi ko masisisi si nanay kung tagos sa buto ang pagkamuhi niya kina tatay at Roslyn, Papa Dudut. Ikaw ba naman ang harap-harapang isampal sa pagmumukha mo ang pagtataksil nila? Sinong hindi masisiraan ng ulo kung magkataon? Kaya nga awang-awa rin talaga ako sa nanay ko. Lalo pa nang mas piliin ni tatay na sumama kay Roslyn. Nang umalis sa bahay namin si tatay ay walang gabi na hindi kami natahimik, Papa Dudut. Iyak ng iyak ang nanay Amelia ko at hindi naman mapalagay ang bunsong kapatid ko. Maging ako ay naapektuhan dahil sa mga nangyari. Hindi na nga ako noon masyadong nakakapasok sa paaralan dahil inaasikaso ko ang pamilya ko. Para na ako noong masisiraan ng ulo dahil pakiramdam ko ako na lamang mag-isa ang lumalaban para sa amin. Maraming beses ko ring sinubukang tawagan o i-text si tatay kahit nagalit ako sa kanya. Pinuntahan ko pa nga siya sa pinagtatrabahuhan niya pero hindi na rin pala siya noon pumapasok doon. Pagkalipas ng 3 araw ay nakatanggap ako ng tawag mula kay tatay, Papa Dudut, at nakikiusap siya na makipagkita ako sa kanya. Pumayag naman ako dahil marami akong gustong sabihin at itanong sa kanya tulad ng bakit niya hinayaang masira ang pamilya namin ng ganon na lamang. Gusto ko ring itanong sa kanya kung mahal pa ba niya kami o kung may pag-asa pang maayos ang lahat. Kasi kung panaginip lamang ang pinagdaraanan namin ay gusto ko nang magising. Mabuti naman at pumayag kang makipagkita sa akin ngayon, Alec. Kumusta ka na pala? Noong nakaraang araw ay nabangan kita sa school mo pero sabi sa akin ng kaibigan mong si Gio hindi ka raw pumapasok. Ano sa palagay niyo? Mukha ba akong okay? Tsaka sa nangyayari sa pamilya natin ngayon, magagawa ko pa ba mag-concentrate sa pag-aaral? Ngayon, kayo ang sumagot ng tanong niyo kung kumusta ako. Pero anak, hindi mo pa rin pwedeng pabayaan ang pag-aaral mo. Paano ka nalang makakapagtapos at magiging ganap na teacher kung ganun? Naririnig niyo ba mga sinasabi niyo? Paano nga ba ako makakapagtapos? Kayo ang mismong dahilan kung bakit ako ganito ngayon. Hindi lang ako ang nahihirapan. Si nanay din at si Chen. Alam mo ba, simula nung umalis ka sa bahay at sumama sa kabit mo, walang gabi na hindi umiiyak si Chen. Yun lang ang ginagawa niya. Ang umiyak ng umiyak. Tay, hinahanap ka niya. Kaso hindi namin alam kung saan ka hahagilapin. Yung totoo, pinagtataguan mo ba kami? Kami na pamilya mo? Ay, anak, kinailangan ko lang mag-isip noon. Mag-isip? Sige nga, ngayon nyo sabihin sa akin kung ano na pag-isip-isip nyo. Na-realize nyo ba kung gaano kalaki ang pagkakamali na nagawa nyo sa pamilya natin? Alec, makinig ka sa akin, anak. Ang dahilan kaya kita gustong makausap ngayon para humingi ng kapatawaran dahil sa nangyari sa amin ng nanay mo. Hindi ko sinasadyang saktan siya dahil sa mga nagawa namin ni Roslyn. Pwede ba yun? Pwede bang sabihin na hindi nyo sinadyang saktan ng isang tao? Kung ilang beses nyo naman inulit-ulit ang kasalanan nyo?
Mali na kung mali, pero anong magagawa ko? Nang dumating si Roslyn, napagtanto ko na hindi pa pala tuluyang nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Sa katunayan, mas nadagdagan pa nga ang pagkagusto ko sa kanya nitong nagkita kami ulit. Tapos hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napakasama niyong tao, alam niyo ba yun? Intindihin mo sana ang tatay, Alec. Hindi ko kayang gawin yon. Dahil kahit sa ang anggulo tingnan, baluktot ang katuwiran niyo. Alam niyo, wala na ako masabi. Hindi ko na alam kung paano pa kayo igagalang. Dahil kayo mismo, walang respeto sa amin. Pero kasalanan din naman ng nanay mo. Kung hindi sana siya masyadong naging taklesa, hindi ko sana mas hahanap-hanapin ang mabait na si Roslyn. Alam mo, dapat sisihin mo rin si Amelia eh. Tama, sisihin mo ang nanay mo. Dahil siya naman talaga ang may kagagawan kung bakit nasira ang pamilya natin. May dahilan si nanay kung bakit siya nagkakaganon. Kasi simulat sa pool, tama naman palang hinala niya tungkol kay Roslyn. Sana pala, mas niniwala na lang ako sa kanya noon. At hindi na rin ako sumang-ayon na patuloyin niyo pa ang babaeng yun sa bahay natin. Ay, hindi na po ba natin maibabalik ang dati nating pamilya? Tuluyan niyo na ba kaming ipagpapalit sa babaeng yun? Pwede pang mangyari yun, anak. Sumama kayo sa amin ni Roslyn. Ano? Madali lang naman ang kailangan nating gawin. Iwan niyo ni Chen ang nanay niyo, tapos sumama kayo sa amin. Magiging isang masayang pamilya tayo, anak. Nasisiraan na talaga kayo ng ulo. Kampon ka ni Satanas, tay. Alex, sandali! Saan ka pupunta, anak? Akala ko ay wala na akong dahilan para lalong mamuhi sa tatay ko. Pero maling-mali pala ako, Papa Dudut. Dahil nga matapos niyang isampal sa pagmumukha ko ang mga baluktot niyang katuwiran, ay gusto ko masuka dahil siya ang naging tatay ko. Sa totoo lang ay kulang pa ang lahat ng mga masasakit na salitang binitawan ko para ipamukha sa kanya kung gaano hanggang langit ang galit ko sa kanya. Hindi na siya ang tatay na iniidolo ko at pinapangarap na maging katulad paglaki dahil nagbago na siya. At ang lahat ng yon ay kagagawan ng babaeng minsan nagbalik sa buhay niya. Alam ko na wala na akong magagawa pa para baguhin pa ang paniniwala at gustong mangyari ni tatay. Kitang-kita ko sa mga mata niya na buo na ang desisyon niyang sumama kay Roslyn. Kaya kahit masakit sa akin ay kusa ko na lamang nilunok ang realidad na mawawasak na nga ang masaya at pinakaiingatan kong pamilya. Ipinagpatuloy na lamang naming tatlo ni Nanay Amelia at Chen ang buhay kahit na durog kami dahil sa ginawa ni tatay. Habang nag-aaral ay naghanap ako noon ng part-time job para naman makatulong na rin sa mga gastusin namin sa bahay. Si Chen naman ay napansin ko na naging malungkutin at tinamad nang pumasok sa paaralan. Kesyo binubuli daw siya roon dahil nagkaroon ng kabit si tatay. Nang panahong yon ay pakaramdam ko ay ibinato sa amin ng tadhana ang lahat ng uri ng unos na pwede naming pagdaanan. Tapos ay hindi pa nga kami nakakabuelo, may nangyari namang hindi namin inaasahan. Halika na, Chen. Sumama ka na sa amin ng Mama Roslyn mo. Huwag nang matigas ang ulo. Tay! Bakit niyo kinukuha ang kapatid ko? Bitiwan niyo ako! Anak, huwag kang umiyak. Walang hiya ka, Romeo! Saan mo balaktarin ang anak kong demonyo ka? Isasama ko ang anak ko sa amin ni Roslyn. Wala ka namang kakayang alagaan siya eh. Sigurado ako na mapapariwara lang sa'yo si Chen kapag nanatili pa siya sa poder mo. Chen, di ba mas gusto mo na ako kaysa sa nanay mo? Sumama ka na sa amin ng tatay mo para maging masaya ka na. Promise ko sa'yo, mamamasyal tayo sa mga magagandang lugar at hindi kita pagbabawalan sa mga gusto mong gawin. Ayoko po sumama sa inyo! Ba't kayo? Ano bang bad ang sinasabi mo? Di ba nga mas gusto mo na ako kaysa dyan sa baliw na nanay mo? Pwede bang manahimik ka ng babae ka? Ang kapal naman ang mukha mong umasta na mabuting tao matapos mong aswangin ang asawa ko? Tapos ano?
Gusto mo rin kunin ang anak ko? Ang kapal rin naman ang pagmumukha nyo! Tumahimik ka na, Amelia, ha? Naririndi na ako sa kakaputak mo. Kaya itikong mo na yung bibig mo. Wala namang kwenta ang mga lumalabas dyan. Ano? Hindi mo ibibigay sa akin ang anak ko? Baka nakakalimutan mo. Magulang din ako ni Chen. Dati yon, hindi na ngayon! Naputol na ang pagiging tatay mo sa mga anak ko simula nung magtaksil ka sa akin, Romeo! Mas pinili mo yung babaeng yan kaysa sa amin na pamilya mo! Ganyan ka na ba talaga hanggang mamatay ka? Hindi ka ba kinikilabutan at tinatalaban man lang ng hiya sa katawan? Para sa kaalaman mo, wala akong dapat ikahiya. Chen, Alec, impake nyo na ang mga gamit nyo. Sasama kayo sa amin ng Mama Roslyn nyo. Walang sasama sa aming dalawa ni Chen sa inyo, Tay. Dahil kinamumuhian namin kayo. Kung gusto nyo ang pangatawanan ng pagsasama nyo ng kabit nyo, ay di sige. Magsama kayo hanggang sa dulo ng impyerno. Pero wag nyo na rin ipakita pa sa amin ang mga pagmumukha nyo. Nakakahiya kayo. Lalong-lalo ka na, Tay. Nasaan ang lahat ng mga mabubuting bagay na itinuro mo sa akin noon? Bakit parang kinalimutan nyo na lang bigla? Sige na! Umalis na kayo sa bahay namin! At huwag na kayong babalik! Ang kapal na mukha nyo! Alec, ano ba? Bakit pa ganyan ka makipag-usap sa tatay mo? At anong gusto mong gawin ko? Irespeto ba kayong pareho? Ang kapal na mukha mo! Alam mo, napakasama mong tao! Nasaan ang konsensya mo? Nahati mo talagang sirain ang pamilya namin ng ganito? Pinagkatiwalaan ka namin ng kapatid ko! Pinatuloy at tinanggap sa bahay namin tapos gagantuhin mo lang kami! Sana hindi ka na nagbalik sa buhay ng tatay namin kung aagawin mo na din siya sa amin! Magsama kayo ng tatay ko sa impyernong pinanggalingan mo! Papadudot, kulang pa ang salita para ilarawan ang matinding sakit na pinagdaanan namin ni Nanay at Chen ang dahil kay Tatay Romeo. Ni sa panaginip ay hindi ko akalain na posibleng mawasak ang pamilyang pinakaiingatan namin. Minsan napapatanong ako sa Diyos kung bakit niya pinahintulutang pagdaanan namin ang ganong kasakit na pangyayari. Nang tuluyan na nga kaming ipagpalit ni Tatay kay Roslyn ay wala na kaming narinig sa kanya, Papadudot. Para na lamang siyang bula na bigla na lamang naglaho sa buhay naming tatlo at daig pa namin ang inabandona. Pero sa kabila ng lahat ng sakit at pighati ay pinilit naming bumangon at lumaban. Bagaman hindi naging ganong kadali ang mga proseso na pinagdaanan namin, masasabi ko naman na mas pinagtitibay at pinatatag ng mga pagsubok na ito ang pagsasama naming tatlo. Samantala nagdoble sikap nga noon si Nanay sa pananahe para masuportahan ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Ako naman ay nagpatuloy sa pagka-part-time job habang nag-aaral. Sinikap ko talagang makapagtapos noon, Papadudot, para naman kahit papaano ay matupad ko pa rin ang pangarap ni Nanay sa akin na maging isang guro. Pagka-graduate ko ay kumuha kaagad ako ng licensure exam at sa awa ng Diyos ay nakapasa naman ako. Sa kasalukuyan ay isa na po akong guro, bagaman mas naging challenging lang ang pagtuturo dahil sa pandemic. Pero masaya naman ako sa naabot ko at mahal ko naman ang aking trabaho. Papadudot, aaminin ko na may mga gabi pa rin na naiisip ko si Tatay kung nasaan na nga ba siya ngayon o kung masaya ba siya. Siguro ay magiging proud siya sa akin sakaling malaman niya na natupad ko na ang minsang pinangarap niya para sa akin. Kaya lang kapag naiisip ko yon ay may mga kirot sa dibdib ko na nagbabalik din. Lalong-lalo na yung sakit dahil nagawa nga niya kami noong ipagpalit. Umaasa pa rin ako na nasa mabuti siyang kalagayan kung nasaan man siya sa ngayon. At sana'y dumating ang araw na tuluyan ko na siyang mapatawad kapag naghilom na rin ang sugat na iniwanan niya sa mga puso namin. Pero habang hindi pa nangyayari yon ay pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat katulad ng turo sa amin ni Nanay. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong itampok sa Barangay Love Stories ang liham ko, Papadudot. Importante po ito sa akin dahil ilang taong ko rin kinimkim sa dibdib ko ang sakit at pighati na pinagdaraanan ng pamilya ko.
At sa pamamagitan nga ng programa ninyo ay unti-unti ko nang napapakawalan at naibabahagi sa iba. Maraming salamat po ulit at hanggang dito na lamang po ang aking sulat and more power sa programa ninyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alec. Minsan ay hindi tayo makapaniwala kung bakit may mga tao na mas pinipiling sirain ang mga bagay na maayos nang dahil lamang sa pagiging mapaghanap nila. Oo, wala talagang kapayapaan sa puso ang mga taong hindi marunong makontento sa kung ano ang meron sila. Mga kabarangay, malungkot ang kwentong ibinahagi sa atin ni Alec pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Mahirap gumising sa bawat umaga na merong iniindang mabigat sa dibdib pero sa kabila ng lahat ay nagawa pa rin niya at ng kanyang pamilya na magpatuloy. Sana kahit na hindi natin personal na nararanasan ang pinagdaraanan nila ay maging katulad din nila tayo ng pananaw at disposisyon sa buhay. Sabi naman nila habang may buhay po ay may pag-asa at hindi tayo habang buhay masasaktan o malulungkot dahil lilipas din yon at balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Alex, sana ay dumating ang panahon na mahanap mo rin ang kapayapaan at kaligayahan sa buhay na ito. At maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Hanggang sa muli, ako po ang inyong papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.